buhay. Salamat po. And we have set this afternoon na Lord, kami ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Katulad po na mensahe kaninang umaga, how should really conduct and display a right attitude towards our church services, Panginoon, towards this church, Panginoon, na mahal sa amin at pinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at naway maging mabunga at mapagpala, Panginoon, mayaman ang pakibahagi po ng bawat isa sa pagtatalakay patungkol sa aktibong pakibahagi po sa gawain ng Panginoon. Lord, O Diyos, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan at ang lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! So, basahin ko po yung isa sa mga talata na ginamit ang ating pastor kaninang umaga na patungkol sa tamang ugali, asal, patungkol sa gawain at pakibahagi sa pakibahagi sa gawain ng Panginoon. Let us open in our Bible in 1 Timothy chapter 3, yan, ito yung pagpapaalala ng ating pakibahagi po sa church. 1 Timothy 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na isa sa mga pastor na iniwan po niya at tinuturuan po niya kung ano ang dapat na panguna at pagkilala sa iglesia ng Panginoon na ayusin at bigyan ng pagpapahalaga kung paano tinawag siya ng Panginoon. So, yun po. At kita natin dito sa 1 Timothy ay ang mga hamon ay patungkol sa bilang kahabahagi o noon dapat na ugali at karakter ng isang tagapanguna ng iglesia. Narito yung obispo, narito yung mga yung diakono, kung ano ang katangian na meron upang maging epektibo sa panguna sa Panginoon. At naroon din po ang ugali na dapat sa isang babae, sa isang lalaki, at gayon din po sa lahat ng tagapanguna ng iglesia. So ngayon, wala po si Timoteo at siya nga po ay nasa paglalakbay kung saan ay si Timoteo ay isang batang pastor na hindi po alam at hindi po kabisado pa ang paglingkod. Kaya ito ay kanyang isinulat upang mapalalahanan kung ano po ang kanyang dapat gagawin. So, yan po. Sabi sa Timothy sa verse 15 ay ano ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. So, ngayon po ay ang atin pong pag-uusapan, katulad po ng naulit ng ating pastor nung tayo po ay nagmi-meeting sa Wednesday, regular meeting, ay nag-come up po kami ng mga panalangin, ng mga pagbabalita kung ano ang narapat sa grupo. Hindi man po yung particular, hindi po yung lamang group fellowship, kundi sa mga grupo po na mga ministry na meron tayo. So, ang nagkaroon po ng usapin na paano magiging aktibo, paano mapapalago o mapapatibay ang bawat grupo. Primarily po yung ating group fellowship na kung saan po ay nagkakaroon ng, alam natin, nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon ng mga kahinaan na may napapabayaanan na membro na kung saan po ay napapalayo at nagkakaroon ng mga kaisipan na hindi ako welcome dito, hindi ako tanggap dito, kaya ako ay hindi nakikibahagi, hindi
nakasama dito dahil somewhat I don't really feel the welcoming spirit within the group. Yan po yung ating mga pangunang nais na solusyonan na hindi naman natin intention, of course, na makita ang mga kapatid na ganun ang isipin, kundi may mga adjustment at may mga action na nami-mislead or nagkakaroon ng ganitong mga weaknesses na nais naman nating lahat na maging matibay ang ating iglesia. Tama po ba? Narin po ba kayo? So, yun po. At ang sabi ni Pastor, sige, isang linggo ng hapon, pag-uusapan natin yan, magkakaroon tayo ng open forum about how could we really handle this matter, this thing, na makapag-input tayo, makapagbigay ng mga solusyon na upang makita natin na ang bawat isa ay talagang nakakabahagi. So bago po tayo magkaroon ng mga tanungan at mag-request po tayo din ng mga written questions na galing po sa inyo, na siyempre, of course, kayo po ang nakaranas po niyan, kayo ang nakakaalam po niyan, kaya ang mga tanong po ay bukas sa bawat isa para po sa mabunga at mas mayamang pag-uusap. Yan. So bago po yan, ano ang atin pong nais na... Saglit lang po at nawawala yung aking notes. Yan. Anong layunin natin? Ang layunin natin, katulad po na naulit natin, maging kabahagi ang bawat kapatid sa pagdalo, pagsama-sama sa gawain ng Diyos. Maramdaman at makita ng mga kapatid ang pagmamahal, pagtanggap ng grupo, mayaman, malaya at mayamang na ipapakita o na ipapamalas ang talento o kaloob ng bawat kapatid. Yun po yung ating layunin. So sa atin pong open forum ay muli po ay atin pong mapalalahanan ang ganitong mga alituntunin. Sa pagsasalita po natin ay siguraduhin maging malinaw yung ating layunin sa pagsasalita. Pangalawa, igalang ang opinyon ng bawat isa. Tama po ba? So may mga opinion tayo at maaring hindi akma o pantay yung opinyon natin, but igalang po natin para maging maayos. Number 3 po, bigyang pagkakataon ang lahat na magsalita. Sabihin natin, napakarami natin at huwag maging one man or sa isang membro lamang o pahabain ng isang membro ang kanyang pagsalita. Hayaan po natin na makapagbigay din naman ng idea ang mga kapatid. So, pang-apat po ay manatili sa paksa. Huwag pong liliban sa Iran, sa Israel. Dito lamang muna po tayo sa Good Shepherd. Tama po ba? Yan. Pang-5 po, gumamit ng magalang na pananalita. Si 8 po na sa pakibahagi natin, may respeto tayo, ginagalang natin ang bawat kapatid. Amen? So, yun po, magbigay, iwasan ang pagputol ng nagsasalita. Pag may nagsasalita po, hayaan po natin na tapusin muna niya bago tayo mag-butt in. Amen? So, magaling kasi po tayo diyan Okay, sunod. Maging bukas sa iba't ibang pananaw. Yan. So, wag po tayong sarado, maging open-minded po tayo. At tiyakin po natin na ang bawat ating ibibitawin na salita ay may lasang asin. Amen? Amen po ba? Yan. Okay. Tayo po ay, wag muna kayo masyadong seryoso. Parang kayo ay, sige, okay lang po tayo. At ito naman po ay nais natin na maging matibay. Sige po,
Ang ating layunin po, unatigit ay pagtibay, pagiging aktibo at pagiging malago po ng mga grupo. So yun po, at so happen na marami pong naultang pastor na may mga sa group fellowship, sa mga grupo ng mga ministry natin ay hindi pa dami, kundi may mga talagang may nawawala at kinakailangan na ating maabot. At higit sa marami pang mga bilang ay ating sila'y makita at na dumadalo at nagiging masaya sa Panginoon. Yan po yung ating layunin. So ngayon po, tayo ay magbubukas ng isang bago ang lahat o ang ibang mga tanong, ay light muna po natin ang ating tanong para medyo hindi naman ganun agad na sabi nga po ay abigatan ng ating nakikita. Na bagamat may mabigat, so of course, nariyan ang ating Panginoon, nariyan ang salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasagutan. So Pastor, meron ba kayong gustong sabihin na unang pananalita? Gusto ko lang pong bumasa ng talata dahil bilang nangunguna sa iglesia, tinitingnan ko po ang sitwasyon ng church natin. Tinitingnan ko rin po yung attendance po natin. At aywan ko kung kayo sumisilip doon sa ating biometrics record. May kulay po dong puti, hindi na po pula. Yung pula po ay sa mga umattend. Yung puti po ay hindi sa mga hindi na-attend. Hindi ko alam kung kayo ay nakakaramdam ng mensaheng ipinahihiwatig po noon. Yung pong puti ay hindi nga po uma-attend. Sa madaling salita, ito po ay hindi tama na atin pong pinapabayaan. Kaya po tayo ay, sinabi ko nga, ay mabuting mag-usap tayo ng tungkol dito para lahat tayo ay makatulong sa maaaring maitulong natin sa ating mga kapatiran. Kung ano yung inyong nakikitang maibabahagi, ay inyong ibahagi para sa ganun ay makinabang ang lahat. Wala na ho tayong Bible lesson ngayon. Ito na yung lesson natin. Kaya ito po ibibigyan natin ng sabi nga po ay sapat na panahon para mabigyan po natin ng katugunan o mga suggestion ang atin pong binabanggit na sitwasyon ng ating iglesia. Bakit po kaya marami ang hindi uma-attend? Yan po ang isang ating tanong sa ating mga nabaptized ng mga kapatiran. Kayo ba'y tumitingin nga po doon sa ating attendance? Okay, nakikita nyo, napakarami pong maputi. Ibig sabihin yan po ay mga wala ng dugo. Ayaw ko kung ibig sabihin kung buhay pa baga o patay na I hope hindi pa naman. Okay? So dito po sa Bible ay dyan sa Romans chapter 15 verses 1 to 6 ay mayroon ditong magandang pangaral na ipinapaabot sa bawat isa sa atin para makita natin ang kalagayan po ng ating iglesia at tayo nga po ay makakilos ng matuwid. So, Romans 15 verses 1 to 5 o 1 to 6, ito po yung sabi, tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapwa, sa kaniyang ikabubuti at ikatitibay.
sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta at mga nagsisi-alipusta sa iyo ay mga hulog sa akin, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-ibig at isa sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So napakaganda po ng ating mga talatang binasa at sana nga po ay ma-feel natin yung ipinapaabot sa atin, sa ating iglesia, sa ating personal na buhay, na meron po tayong binabanggit ditong malakas na kapatid. Siguro ipinapalagay natin sa ating sarili, tayo ay malakas, kaya tayo naririto, at yung iba naman kaya wala ay mahina. Pero dito rin sa talatang ito ay merong advice sa atin. Sabi nga ng verse 5, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-ibig na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ano kaya yung magandang pagkakaisa? So sa akin po bilang isang nangunguna sa iglesia, ang gusto ko pong makita ay ang lahat ng mga kapatiran po natin makitang sumisimba, sumasamba. Okay? At huwag nating ipagkibit-balikat ang ating mga sarili sa kaparaan ng wala tayong pagpansin sa nangyayari sa mga kapatirang hindi po natin nakikita sa lugar na ito. So, yun po yung aking naisipabot. Kaya po sa hapong ito, tayo po ay magkakaroon ng sharing, tanungan, question and sharing na maaaring makatugon sa ating kalagayang ito. At narito nga si Brother Joven and everyone can participate. Okay? Kung ano man po yung kanyang nakikita. Ano bang problema mayroon tayo? Ano ang solusyon na maaari nating maitugon sa sitwasyong ayon? So, yan po yung ating bibigyan po ng pasin ngayon. At atin pong ibibigay kay Brother Joven ang unahan dahil siya naman ay bata-bata pa kay sa akin at wala pang nararamdaman. Yan, salamat po. Kita natin po yung puso ng ating pastor, of course, ng ating tagapanguna, how he really pray and desire na ang bawat, yung nakasulat na pangalan doon ay may dugo, may mapula. Tama po ba? So, yun po. At ito naman yung kalooban ng Panginoon at nais natin na yung kaligtasan ng Panginoon ay makita, mayamang na ipapamuhay dahil masarap ang isang Kristiyano, masarap ang isang ligtas. Amen? Masaya ang buhay ng mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Pero dahil nga po sa iba't ibang kadahilanan at nakita natin yung nag-come up tayo ng biometrics system na ang nais natin ay maabot ang bawat membro po ng church. So, at nakita po natin yung naging performances na po ng ating attendance at kita pa rin natin yung maraming mga puti na hindi natin alam kung nasaan sila. At kakaunti nga po yung pula. So, nung later ay yung mapula ang na-highlight, ito po yung wala.
Kumbaga ay red flag na dapat talagang ma-follow up. So, at medyo masakit nga sa mata. Kaya sabi ng pastor, okay, balik rin natin dahil parang nabibigatan tayo pag nakita natin yung ang daming pula. So, at ang kalagayan po ay same pa rin naman kung saan po ay hindi lang napapansin natin pero ang daming mga puti. So, yun po, mga minamahal. At naintindihan ba natin kung ano ang ating gagawin ngayong hapong ito? Opo, narin po ba kayo? Yan. Sige po, ating pagsama-samahan. Alam natin na ang bawat isa ay meron pong pag-ibig at pagmamahal sa church. Tama po ba? Oho. So ngayon, ay magkaba po kayo ng mga tanong. Kung di po kayo po ay medyo reserve sa inyong pagsalita vocally, ay sulat nyo po ang mga tanong at narin naman po ang ating mga tagapanguna para i-address ang inyong mga tanong at ating pag-usapan at makita na mahal natin ang church. Amen? We really care for the church. Amen? So, yun po yung ating nais na ma-build sa puso ng bawat isa ngayong hapong ito. So, okay, sige po. Ang ating tanong ay, anong muna tanong natin? Ano po yung bagay na wala akong maisip na tanong? Ang dami kong mga possible na tanong na magbubukas sa ating mga pag-uusap. So, yan. Sige po, itong number 5 ang aking nasumpungan. Paano tayo? So, ito naman ay just to open or opening question para makapag-input tayo, makapagbigay ng pananaw patungkol sa pakibahagi ng aktibo sa iglesia. So, paano natin magagawa ang isang talagang welcoming environment para sa bagong membro? So, kasi po, may mga membro talaga tayo na kung saan po, Pastor, ay nung sila bagong baptize, ay saan ba sila dadalo o paano sila magiging aktibo? So, kaya nga naging problema natin kanina ay tayo muna ay bago umalis ay magkamayan. Kasi nga, hindi nawawala sa atin yung nalelesen sa atin yung pag-abot. So hindi maramdaman nga po ng iba na sila'y this church is really a caring church. So ang tanong po ay paano natin, Pastor? Sige po. So, yun na lang po. Sabi ng pastor, direkto tayo. Ano ang mga dahilan kung bakit ang ibang mga kapatiran ay hindi nakakadalo? Yun po yung tanong. Ano ang mga dahilan kung bakit ang ibang mga kapatiran ay hindi nakakadalo? So, ano daw po ang dahilan? Ano nakikita niyong dahilan kung bakit ang mga ibang mga kapatiran ay hindi nakakadalo o hindi regular nakakabahagi sa pagsamba, sa gawain ng Panginoon. Ano po yung nakikita nating dahilan? Sige po, let us bigay po kayo ng mga dahilan. Sige po, diyan tayo. Yan po yung okay. Sige po, ating pagsama-samahan ito at bigyan po natin ng solusyon. Magandang hapon po sa ating lahat. Nalulungkot po ako, 3 kong anak yung hindi nakakasimba. Pero ang reason naman po, nagtatrabaho sa gabi, sa araw ay tulog. So, ngayon naman po, hindi na nagtatrabaho. Ang reason po, nagre-review naman para sa kanyang kursong para makapag-board exam naman sa kanyang kurso. So, yun nga po, bilang nabibless ako sa ating mga preaching na naririnig, so nag-invite na po ako ng ilang kapatiran sa Young Pillar na bisitahin naman yung anak ko. So, nagpaplano na po sila. Yun ang pinaplano ko.
para maayos din naman ang pananampalataya niya. Tapos yung isa naman pong anak ko, yun nga po graduating, kasabayan din po nito. So 1 year po siyang naka-dorm, walang labasan. So talagang ina-expect ko po na kapag po siya, malapit na po silang mag-exam. Yun nga po, hinihingi ko rin sa atin na tulungan sa panalangin makapasa, and then yun na po ang pagkakataon para maisama muli dito. Baptized din po siya, ang aking pangalawa. So yun po, hindi po sila umaalis dito, pero nandun po yung pagkakataon muli na maisama ko dito after po silang makapag-board. Ngayon pong April yon. Yun naman pong aking bunso, dito din naman po sila galing, hindi pa po siya baptized. Yun nga po, graduating din. So, nagkataon naman pong naiisama ko naman po siya dito, pastor. Mostly on Sunday po ay OJT niya. So talagang nandun naman po ang pagbabalik siguro nila, at alam ko naman sa kanilang buhay na talagang ang pananampalataya nandoon pa rin po. At yun po ngayon po siguro mga April na ito, pagtatapos, makakasama ko yung isa kong anak, at hopefully po yung panganay ko, hinihintay ko lang pong maiano ng mga young pillars. At yung akin pong pag nakagraduate po ngayong June, may isama ko na rin po ang aking anak. So biyaya po, makukumpleto ko po ang aking anak. At yun nga po, hinihiling ko pa rin sa Panginoon patuloy ang panalangin para sa aking partner, na maisama ko rin po dito. Alam po. So, ang dahilan po, ang una ay sa school, sa review, at sa trabaho. Yan. Ang prayer o ang request ay madalaw ng respective group ng young pillars. So, yun po ang dahilan. Karaniwan po yun. Trabaho, school, at yun nga po, mga pag-aaral, lalo tigit sa mga kabataan. So, pastor, yun daw po ang dahilan. So ang kalagayan ng espiritual ay, of course, hindi po okay. Hindi dahil malayo sa church at hindi na-feed ng Word of God, so we cannot expect such kami nga ay good spirit, spirituality dahil malayo sa iglesia. May dagdag po ako, Brother Joben. Doon po sa aking nagre-review sa aking pangalawa kay Ace King, ako po'y nangungumusta at may nakakapag-share daw po doon ng Word of God sa dorm. At yun nga daw po ay tinatanong kung anong kalipunan ay born again daw po. Yun daw po. So, yun po, Pastor. Ang problema ay trabaho. Kalimitan po ay trabaho. Sino po ang dahilan ay trabaho? Bakit nakalalaman ay trabaho talaga? So, pati linggo ay dahil ng trabaho. Duty. Yan. So, yun po, Pastor, ang ibang dahilan. They are signed on Sunday work, on Sunday duty. At yung iba man po sa mga estudyante, pati ang linggo ay may online class. Sino po din yung linggo, ang mga kabataan ay mayroong online class pag sa linggo? Sige, taas nga po ng kamay. Si Giselle naman ay duty. Even Sunday. So, yun po ang dahilan. So, katulad ng sinabi ni Sister Auring, ang kanyang mga anak ay busy sa labas. Kaya naman tayo naglalagay pa rin ng isa pang paglilinaw. Ano ang nagiging kondisyon ng spiritual life ng inyong mga anak? Yan ang isang tanong. Bagaman sa inyo natin itinatanong na rin natin yan sa mga ibang. Ganon din ang sitwasyon. Sila po baga ay masigla sa Panginoon o mahina sa spiritual nilang buhay. So, ano kaya
ano kaya ang nangyayari sa ganong sitwasyon? Sila kaya ay nagiging masigla o nagiging nominal, o kumbaga weak in their spiritual life? Anong sa palagay ninyo? Pangalawa, doon, paano natin sila matutulungan kung bagaman sila hindi nakaka-attend, ay paano natin matutulungan ang spiritual na buhay nila ay lumakas? Okay? So, yun po ay isang bahagi na magandang ating mabigyan ng atensyon. So, at yun ay hindi lamang sa kanila dahil alam ko ang iba rin dito sa atin ay meron din ganong sitwasyon. Busy sa school. Okay? Sino ang mga busy sa school kahit araw ng linggo? Marami kayong assignments. So marami ano. So, ang kondisyon, nakakapanalangin pa ba? Nakakapagbasa pa ba ng Biblia? Sa inyong mga nandirito, pwede kayong matanong sapagkat kayo nandirito. Kumusta yung sitwasyon ngayon? Nakapagbabasa baga o nakakapanalangin pa baga? So, ang sagot ng iba ay oo, yung iba ay oo rin o hindi. So, ano magiging kondisyon ng spiritual na buhay ng mga anak? Okay? So, ngayon, ano yung solusyon kung ang sitwasyon ay nagiging mahina ang spiritual ng isang mananampalataya na nasa sitwasyong ganito? Ano ang possible na may advice natin sa kanila o ano ang pupwede nating may tutulong sa kanila? Okay? Baka sa inyo mayroong gustong magbigay ng advice para sa ating mga gayon ng kalagayan kay Sister Auring, at sa iba ring nandoon sa sitwasyon ngayon. Meron ba kayong advice? Sige nga, kung kayo ay mayroong naisip na o sila ba'y atin nilang pababayaan? Of course, tayo ay hindi naniniwalang dapat nating pabayaan. So ano ang inyong advice, kapatid? Meron tayo ditong microphone, pwede niyong gamitin at kayo ay magbahagi. Okay? Pastor, of course, ito ay concern ng mga kabataan, concern ng young people. Kapatid, mga leaders ng young people, paano nyo hinahamon o nibigyang Hindi, may mga work, may mga trabahos, may mga school or mga classes sa linggo. Paano kapatid din encourage na magpatuloy at maging malakas pa rin sa Panginoon? Kuya Aaron. Okay, sige magbigay tayo ng suggestion. At kung tayo mayroong mapupulot, ay digawin natin kung ano yun. Pagdating po sa mga young people, talaga pong reality, yun po yung struggle ngayon. Na I would say even nga po Sundays, meron po mga young people na alam niyo po sa kalagitnaan ng service because they would have an exam. Sa kaorasan talaga pong yan ipapasok sa isang kwarto at mag-e-exam lamang dahil po kailangan nilang umattend doon sa klaseng yun at sumagot sa klase. But at the same time po, I then realize na bagamat may mga ganun pong pagkakataon, ay meron ho talagang mga young people na nagsisikap, lumalaban. Talaga hong siyempre hindi po natin mahanap yung pagiging perfect pagdating sa ganun. But it's just the continuous encouragement and meron ho talagang mga tumutugon na mga kabataan to be committed pa rin na hindi sila nakakahanap ng comfort na sila'y wala sa church. Talaga pong, and I still believe that when it comes to the ministry po na young people, you would say that ang isa pong tunay na nakaabot sa pananampalataya, there's always that sensitivity in their hearts for the spiritual things. Kapag sila po'y wala sa church, hindi po sila kailanman magiging komportable. So, what I mean to say is, we just can continue to encourage them. At I think sa mga magulang naman po, the same time, ay atin naman pong matulungan din po sila na balansehin yung mga pagkakataon. Ano po na, anak, kamusta naman ikaw na talagang ating
ating matulungan sila. Anak, baka naman magagawan mo ng paraan na ma-adjust yung mga schedules. Hindi ko po alam ngayon yung talagang nangyayari pagdating po sa mga colleges, pagdating sa mga schedules. Maybe some of those na nasa institutions po ngayon ay makakatulong po sa atin kung talaga bang possible na magawan po ng paraan. But right now, ay atin lamang as far na amin lamang po magagawa is to encourage these young people. We can never impose things to them, but we can just encourage them. So that's how far as we can go po pagdating po sa buhay ng mga kabataan. Baka merong advice yung iba. Hello. Yun bang mga kabataan, yung mga estudyante ngayon, nakakakain pa ba yun? O aral na lang ng aral? So ang ibig ko pong sabihin, kaya ako'y nagsasalita ng ganito, kung sila'y nakakakain pa, ibig sabihin kaya sila'y nakakakain, nagbibigay sila ng panahon para kumain. Ang puntos ko po, kung hindi man sila nakakarating dito, ay maganda pong mabigyan sila ng advice sa iba't ibang kaparaanan. Mga anak, kayo ay alam kong busy sa inyong pag-aaral. Pero magdala kayo ng Bible dyan sa inyong, kung kayo nasa dorm, magdala kayo ng Bible, magbigay kayo ng panahong magbasa, mag-pray, at kung makakapag-online kayo sa araw ng linggo, kung mayroong pagkakataon, kayo ay mag-online. Okay? Kung mayroong ganong pagkakataon. Pero yung papabayaan na lang natin sila, busy sila, tatanggapin natin silang ganon, at wala tayong anumang ibibigay na advice, hindi po lalaban niya mga yan. Hindi yan magiging matatag. Yun po yung aking nais maipaabot sa atin. Baka mayroon pa pong ibang gustong magdagdag ng paliwanag at advice po ito sa lahat ng mga kabataang nandoon sa ganong sitwasyon. Okay? Ako po. Hello po. As a parent po ng kabataan, ang nakikita ko po sa aking anak, talaga pong Monday to Sunday siya ay, Monday to Thursday nasa school, Friday, Saturday, Sunday nasa duty. Yung pong kanya talagang katawan, parang hindi na niya nakayang umalis pagka ganun sa sobrang pagod. Mas ano ko po yung ibalik yung online para mapanood din po niya. May time siya na, mag-online muna ako ng simba para isa pong way ng paraan na lumago din po siya at makarinig siya ng service natin. Sagot po yung iba. Sagot yung iba. Kinukuha po natin yung Pastor, pinakamagandang siguro bibigyan bago po solusyon. natin sila masagot, meron ba ditong, tanong na po ito doon sa mga, especially yung mga nagdo-dorm, di ba narinig ko hindi kayo pwede lumabas. Can you explain that to us? Kung anong setup na hindi kayo pwedeng lumabas? Anyone from, kasi naririnig ko po yun, unless we understand yung scheme nyo, yung sadyang hinaharap nyo, ang hirap magbigay ng karakarakang salita eh. So yun naman po ay doon sa mga magre-review na, yun naman ay doon sa mga parang board exam. Ano ba, kukulungin ba kayo? Pagising sa umaga hanggang gabi? Ano po ba yung setup? Pwede po bang marinig? Auring, kayo po. Yun po naman, matagal na pong policy ng mga naghahawak ng engineering sa UB. Ilang taon na po ang nakaraan. Apo, ang tendency daw po kapag yung mga nagre-review yung ganun, nasa bahay, may tendency pong utusan ng magulang, pasaglit-saglit, basta paggagawain po yon. Ngayon kung sila daw po nasa dorm, talagang tutok na lang daw po yun sa pagre-review, exam review, basta ganun lang po sila. So, ngayon pong dumaan buong isang taon, nag-election, hindi na po dumaan dun sa akin ang aking anak na si Ace King. Pagka boto po, dumiretso na po siya doon. And then talagang palibasa po, inaalagaan din nila yung laging, ang estudyante po ng UB lumalaban na laging 100% o dalawa lang ang hindi nakapasa. Yun ang talagang ino-honor din nila na talagang alagaan ng ayos ang mga engineering na yun po. Talagang tutok po sila sa pagre-review. Binibigyan talaga nila ng effort po ang review and then pagkatapos daw naman po, malaya na din daw po sila.
Opo, isang taon. Yan, good afternoon po. Bali ako naman po ay nagdo-dorm sa Manila. 5 months na po ako doon. And sa amin naman po, dahil po kami ay wala pong designated na review center po for EE sa BSU, kami po ay pwede po sa dito po sa Batangas or sa Manila. Pinili ko pong sa Manila kasi doon po, kumbaga po dahil malayo po sa magulang, tulad nga po sinabi, di po ako uutusan. Diba? Kung baga po ano lang. Pero ano po, mas focus po ako sa pag-aaral doon. Pero syempre po, dahil review center po siya at hindi po siya tutok na tutok po sa amin, pinapayagan po kami umalis, pinapayagan po kami umuwi po ng probinsya, pero ang lagi lang po sa amin sinasabi ay lagi po mag-aral. And thankfully po, sa buong 5 months po, pang 6 month na lang po ngayong April dahil po exam na po namin sa April. Bali po kami, ang mama po ay lagi pong umaabot sa akin at ang pati lagi po ako kinakamusta, pinupuntahan din po sa Manila and nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil po meron din po, in-encourage po ako ng mama na maghanap po ng church doon and meron din pong Baptist church na across the street lang po kasi po ako po ay sa U-Belt. So, doon po ako sumisimba kapag po hindi po ako nakakauwi ng Batangas o kaya po ay, meron po kasing Sundays na meron po kaming exam. Usually po proficiency exams po yun. So, kapag po hindi nakakauwi, doon po ako sumisimba ng Sundays o kaya po ay Fridays kapag po may youth programs po sila. So, yun po ang akin pong gustong anuhin ay maganda din pong i-encourage po natin ang mga ang ating po mga kids ating po mga estudyante po na talagang maghanap din po ng paraan na kahit po sa kanila pong limited time at sa dami po ng gawain ay maghanap din nga po ng paraan na mapalago din po ang kanilang espiritu. Pati din po sa parents. So, sa madaling salita, kahit ka nasa dorm, pwede kang maglagay ng panahon para makapagbasa ng Bible, makapanalangin. Okay? So, it doesn't mean na pagkawala ka na sa church, ay ikaw ay spiritually down na. So, siguro yun ang gusto nating isang silipin. Pero kung ang sitwasyon nga po ay wala na nga sa church, naroon nga sa dorm, at pagkatapos ay mahina ang spiritual life, ay yun ang ating gustong mabigyan ng pansin na huwag dumating sa ganong sitwasyon. So sa iyo, ayon sa sinabi mo, mayroon kang pagkakataon na makapanalangin, makapagbasa ng Bible o maka-attend ng church doon. Sa madaling salita ay mabibigyan ng solusyon ang spiritual life kahit malayo sa lugar. Okay? Baka mayroon pa kayong gustong ibahagi. So, ano maganda ron? Siguro maganda rin na sila mag-report dito, mga kapatid, kung ako po ay hindi nakaka-attend sa church, ganito po ang ginagawa kong schedule sa aking spiritual life na buhay para ako'y hindi manghina. Okay, nagtataas ng kamay? Okay, nagtataas ka? Sige. Hello po, good afternoon po. Ako din po ay isang student po sa BSU College po and nagdo-dorm din po ako. And I feel empathy po dun sa mga students din po na weren't able to attend church services po. I believe ito ay mabigat po sa spiritual na kalalagayan nila dahil iba po yung satisfaction na naibibigay ng Word of God sa isang tao, hindi lang po sa estudyante. However po, I still believe na pwede po tayong mag-multitask. So, hindi ko naman po sinasabi na this is the only way for you to do it, but I believe pwede siyang makatulong. Just like for example po, kapag busy season na nga po for midterms and finals, prelims,
ay hindi nga po maiiwasan na maging busy ang mga estudyante kung saan sometimes nasasakripisyo na ang kanilang pagkain, kadalasan nasasakripisyo ang kanilang tulog, and even ang bonding nila sa kanilang pamilya. At yun nga po, sa spiritual na kalalagayan po nila ay hindi sila nakakapag-attend ng church. Ang masasabi ko lang po ay pwede po tayong makinig through worship songs po habang nagre-review. Pakinggan po natin yung mga worship songs kasi nakaka-edify po siya. So, for example, makikinig ka ng sad song tapos nag-aaral ka, tendency nun, yung emotions mo, yung energy mo, yung spiritual na kalalagayan mo, mas lalo siyang madadown. So, meron pa rin naman tayong choice kahit na yung external factor po ay madaming pinapagawa ang institution sa mga estudyante na mga schoolworks, meron pa rin tayong control sa respond natin doon. And second thing po ay yung encouragement po ng parents ay sobrang important po. Bilang anak po, at isa rin pong nahihirapan din po, nababurnout. Tao lang naman din po ako, tao lang naman tayong lahat. And sabi nga sa Bible, bear ye one another's burdens. So pag may nanghihina, lalo na po yung mga anak or even our parents, let us encourage one another. Dahil sino lang naman ba yung magpapalakasan sa Panginoon? Eh di ba dapat tayo lang din ng mga Kristiyano? So, for example din po, yung aking mga ka-dorm, na-burnout din po ko nung first sem. Like, ang aga nga po, di ko po ina-expect yun eh. Pero po, doon sa program namin, dumating po sa point na hindi na po ako nakaka-attend ng church, hindi na po ako nakapagbasa ng Bible, hindi na ako nakakakain, hindi na ako natutulog. Like, parang ang OA ko. Bakit ganon? Pero parang ganon nga po kasi nagulat po ako sa upbringing ng program namin nga po sa accountancy and might as well din po sa engineering, which is mahirap nga po yun, naniniwala po ako. Pero yung encouragement po ng tao na ipinadala ng Panginoon, which is kayo po yun, na sobrang since day one po is naramdaman ko yung warmth and encouragement po through online Bible study, pag pinapangunahan po ni Doc Inda, unti-unti po nare-revive. Tapos through compassion, mas nagkakaroon ako ng encouragement to attend and to appreciate the Word of God. And marirealize ko lalo na I am nothing without Him. Na kahit anong aral ko, if wala yung provision ng Lord doon, wala pa rin ako mararating. So, ayun po. And then second thing nga po, yung aking third thing na yata to. Yung third thing po is yung ka-dorm ko po, which is answered prayer din po siya. So, siya po ay isang BS Psychology candidate for magna cum laude. Pero ang galing lang po kasi ginawang example yun ng Lord sa akin na hindi mo naman anak kailangan na isacrifice yung relationship natin, yung health mo, yung mental health mo, or kailangan mong masyadong pagurin yung sarili mo for the sake na idea na papasa ka. Kasi hindi. So, na-realize ko po na mas lalong nag-function ako bilang isang tao po na nung tinanggal ko po yung burden na I will depend on my own self. Kasi I cannot depend on my own self. Only by Him po, by Jesus Christ. And sobrang importante nga din po yung meditation po. Halimbawa, hindi na sila nakakapakinig, nagbabasa ng Bible. Pwede po sila makinig sa podcast, sa YouTube po, through worship song. So sana po ay, mapanatili po natin yung pag-i-encourage po sa mga anak niyo po. Kasi wala pa po akong anak. Sa mga anak niyo po. Na, ayun po, kasi sobrang important po na ma-feel namin na nandyan yung parent namin para ma-encourage kami. Kasi somehow, sa inyo lang din naman po kami kumuha ng lakas po. Yun po. Yung bang mga kaibigan ay po pwedeng makatulong para ma-encourage sila o parent lang? Lahat. Okay, so ibig sabihin, pwede nating makip yung spiritual condition ng isang kapatid, isang estudyante kahit naroroon sa malayong lugar. Okay, baka meron pa kayong gustong idagdag? At para naman sa church, ano naman ang para sa ganang sa church,
sa ganang sa church, dahil minsan ang ating idea, baka wrong ang idea natin. Lahat ng wala sa church, ito yung sinasabi ko, lahat ng wala sa church, lahat ng hindi na natin sa church, ay spiritually down na yung mga lahat ng yan. Siguro hindi naman tama yun, ano? So, hindi ba maganda rin na sila ay nagbibigay din ng ulat dito sa atin na kami po ay nandito sa dorm, nag-aaral, ayos po naman ang aking spiritual life, kami po gumagawa ng ganito. Siguro maganda rin yun. Yung nandoon, sino yun? Okay, dito ka. Yan. Hello po. Sa perspective po ng nakatapos, lahat po ay possible talaga sa Panginoon. Naisip ko din noon na, naku, paano yun? May Sunday classes ako. Pero biyaya po talaga ng Panginoon, kaya ko nga palang makatapos kahit ako'y na-attend ng linggo. Kahit ako'y na-attend ng cell group, kahit ako'y na-attend ng prayer meeting, kahit ako'y na-attend ng choir, kahit may Saturday classes. Biyaya lamang po ng Panginoon. Yun din po ay nasa priorities. Tunay na ang Panginoon lamang po ang nagsusustain sa atin. Kaya katulad ng sinabi ni Ella, tunay po na wala tayo kung wala ang Panginoon. Kaya balance is key. Yan. At biyaya po ng Panginoon na nakatapos at biyaya din po ng mga magulang na patuloy na nagpupush sa family at biyaya nga din po ng mga kaibigan at biyaya talaga po ng Panginoon. Yun lamang po. Suggestion po ay huwag po nating, sa mga parents po, huwag pong tumigil na mag-encourage sa mga anak. Dahil nga po, kahit anumang business, ay mas mahalaga pa rin ng Panginoon. At lahat po ay makakatapos gawa ng Panginoon. Yan. Sa mga parents, huwag kayong tumigil sa pagpupush, sa pag-support financially. Hello. Hello po. Ayan. Sa perspective naman po ng nasa school, ano po, bilang nagagawa po ng schedule, na meron po talagang times na talagang hindi may iwasang may Sunday. Dahil po wala po talaga ng tuturo, nasa industry po yung, may pasok sila ng Monday to Friday, Sabado at Linggo lang po talaga sila pwede. However, sa dami po ng sections na pwedeng samahan ng estudyante, pwede po siya magpaalam sa department na pwedeng ilipat mo po ako ng walang Sunday. Yun naman po ang para sa akin. Dahil bakit po yung mga Sabadista, akin po nga anahin, meron po talagang nagpapaalam sa amin na hindi po ako, pwede pong wala po akong Sabado. Meron po silang sulat na galing sa church. Pero pinapayagan po namin sila. Ang ginagawa po namin, inililipat po namin sila ng ibang section. Kaya ang akin pong suggestion, kung meron po talagang paglilipatan yung Sunday, wala pong masamang magpaalam sa department para po payagan na wala pong Sunday. Yun naman po. So may mga cases na it's only by request. Kinakailangan lang na ipaabot ang sitwasyon, ang need at preference, priorities na may consideration naman ang faculty. Yan. So salamat po. So may sige, nakakaya naman na hindi pa. Sige kapatid. Ayan, so magandang hapon po. Ako po ay makikidagdag din. So bilang magulang naman po, so kami ay nakaranas din na talagang may anak din kami na talagang sobrang busy at yung linggo talaga ay may pasok. Pero yung naging namin, una ay prayer, na siya ay patuloy na palakasing espiritual ng Panginoon. Ikalawa ay
ang aming ginagawa ay hangga't maaari kapag kami magkakasama ay nagbubukas ng mga preaching online para sila ay makapakinig. Kapag talaga sobrang busy, nakita mo parang wala ng oras talaga magbasa personal ng salita ng Diyos. Dapat para talagang parang nung mga bata sila na kailangan mong subuan, para sila ay makakain man lang kahit kaunti. So yun yung naging strategy namin nung panahon yon. Tapos yun nga, yung nagpi-play ng mga music na pang church, yon. And biyaya ng Panginoon, lumakas sila at nung sila malakas, sila talaga yung nagfi-feed na sa kanilang sarili. So may time talaga na sila ay manghihina. Sa time na sila ay mahina, dapat ay ating tulungan sila na ma-feed sila. Kung hindi, minsan kasi may plano na mag-Bible study, mag-sit down lahat. Hindi walang oras sila. So ang gagawin namin, magpi-play kami ng mga preaching na pakinig ng lahat. So in that way, sila ay na-feed at biyaya ng Panginoon nga, yun nga, sila ay lumakas. So kaya ang akin po ding suggestion sana, kung hindi man may ibalik yung live na online, sana yung sa FB, after nung Sunday, after Sunday, sana ilagay na sa FB yung yung ating service. Kasi iba kasi yung hahanapin mo pa sa YouTube. Napakabilis, napakaganda kung available yun sa FB. So yun po ay kailangan ng mga miyembro para mapakinggan yung ma-replay yung mga Sunday school. Kami kasi sa children, di namin napakinggan yung Sunday school. Pero kung yun yung ating FB online ay may ibalik, marireplay namin yon. Yun po yung aking request. So, yun po. doon sa Sunday school, tayo bahala na ako pagbalik natin sa bahay. Ako naman nagtuturo, ay di ayaw mo nun, personal. So anyway, ito lamang po, bago si Ate Mariel, sa mga non-believing parents po, at sa mga estudyante, although talagang okay sa atin na may mga parents na Christian na nagpupush. Ay how about those students na paano kayo nakaka-survive, paano kayo nakikipaglaban, knowing na ang inyo pong mga parents ay hindi pa mananampalataya, paano kayo talagang nag-i-strive para mapalakas ang sarili na walang ganong support spiritually mula sa mga magulang na hindi pa mananampalataya. So sa mga sa mga hindi mananampalataya pa ang kanilang mga magulang, but they are really keeping themselves na aktibo, nag-church, naglilingkod. Paano nyo hinaharap yung mga challenges na yon? Sino ka dito ang mga hindi pa hindi aktibo sa iglesia o hindi nakakaunggay, walang church, Christian church na ina-attendan? Sa mga kabataan, paano kayo talaga nakikipaglaban? Sige po. Meron ba kabataan? Para ma-challenge din yung iba. Kung kayo nga, mayroong ibang kabataan ay mayroong parents sa Christian, ay how much more na dapat sila talagang kakitaan. Ay kami, nagsistrive kami kahit na hindi Kristiyano ang aming mga magulang. Sino dito ang mga magulang na hindi pa mananampalataya? Taas nga kamay. Lahat na ay Kristiyano? Ashley, ikaw ineng. Si Ashley. Ashley, ikaw ineng. Hindi man po college, pero ako po nasa grade 11, senior high. And yung mga magulang ko nga po, kapamilya ay unbeliever. Ako po yung nag-iisang mananampalataya sa aming pamilya. At aktibo naman po sa mga ministry. Kung nakikita niyo po ako sa saturation, ay ako na po yung natitirang young people doon. Nag-iisa, yun. Pero nagpapatuloy pa rin. Ang ko po ron kasi ay priority po talaga. Akin po kasi, priority ko talaga, number 1, Panginoon. Kahit na gusto mo mag-excel sa ACADS, kahit na nandyan yung pressure ng magulang, nasa sayo yun, yung choice mo. Dahil po, pinipili ko ang Panginoon. Pinipili ko na kahit na may sasacrifice na, halimbawa po doon sa ACADS, with honors lang po yung naabot ko. Parang kaya ko pa ng with high. Pero parang hindi ko na pinipilit.
Kasi alam ko na masasacrifice ko yung sa Panginoon. Yun po, kumbaga pipili ka na i-compromise mo, pili ka. Yung sa mundo o sa Panginoon. Siyempre po, bilang mananampalataya, ang piliin mo yung sa Panginoon. Yun po, nasa priority yun. Tapos yun nga po, at minsan, minsan may mga araw na hindi nakapuntang church, ang gawin niyo po kayo magbasa ng Bible, mag-devotion kayo inyo, makinig sa worship song. Marami naman pong magagawa. Kumbaga po, siguro po minsan, yung tao na mismo yung may problema, sa kanilang priority. Sila yung ayaw lumago. Sila yung, kumbaga po yung naririyan nakahain na lahat. Ikaw pa yung umaayaw. Yung po yung may problema din po sa part na yun. So yun po, nakita natin though ang magulang o parents ni Ashley ay hindi pa mananampalataya. But she set the priority na piliin talaga ang sa Panginoon. Na mahirap but alam niya kung ano ang dapat inuuna. Yan. So yun po yung naging laban ni Ashley na though hindi nag-excel at kaya pa naman mag-excel, alam natin, masigit na may kasipagan ang mga Kristiyano, mayroon talagang pagtsatsaga. But kung ito'y gagamitin mo sa sanglibutan at i-compromise mo naman sa Panginoon, walang halaga. So talagang makita sa buhay na you seek really first the kingdom of God and His righteousness. Sabi nga ng Panginoon kay Joshua, ibinigay ko na sa iyo pero magpakatapang ka. Magpakalakas ka. Though narito ang salita ko, you must read it, meditate daily and nightly, but magpakatapang ka, magpakalakas ka para makonquer mo yung promised land na ibibigay ko sa iyo. So we have our part. Ibig sabihin talagang pinapakita ng Diyos na do your part. Kung may biyaya ako sa iyo, gamitin mo. Maging malakas ka sapagkat may bahagi ka sa pagpapala ng Diyos. May bahagi tayo sa pagpapala ng Diyos. Yun po. So, suggestion lang po sa parent, kung ang inyong mga anak ay hindi active, kayo ang mag-facilitate, kayo ang mag-advise, anak, huwag mong kakalimutan ang iyong spiritual na buhay. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka. O kung mayroong pwedeng manood ng anong tawag natin dito sa ating program? Recorded messages ay i-advise natin kahit na sila'y naroon sa Manila. Ngayon, pangalawa naman sa mga estudyante na ang inyong parents ay hindi mananampalataya. Ilagay naman natin doon sa point na yon. So, kayo mismo sa inyong sarili ang magsikap. No? Pangatlo, sa mga kaibigan, inyong abutin ang inyong mga kaibigan doon kung sila'y naroon sa Manila, kayo naririto, inyong kontakin, bigyan nyo ng advice. Kapatid, huwag mong pabayaan ang iyong spiritual life. Okay? Sa ganung kaparaanan, yung kapatid na yon ay maiingatan natin ang kanilang spiritual life. Okay? At sa church din naman, ay atin silang tulungan din naman kung anong maitutulong natin. At doon sa ating attendance naman doon, may lalagyan natin doon ng ibang shade naman. Ito'y active, bagaman hindi natin nakikita sa church, ay ito'y masigla. No? Okay. Orange naman ang ating ilalagay. Ibig sabihin, ayos yung buhay, kapatid na yan. Okay. Sige siguro tapos na tayo dyan sa bahaging ayan. O baka meron namang ibang dahilan at bakit wala sa church. Baka natisod. Sige isa pa doon bago tayo pumasok sa ibang paksa. Sige kapatid. Gusto ko lang pong sabihin na yun pong conviction and priorities, madedevelop po siya kapag palagi pong nakakarinig ng salita ng Diyos. Kapag po napunta sa church,
Kaya kailangan po maging intentional sa pagbabahagi ng Word of God. Through discipleship, one-on-one, kailangan po na yung mga bagong napapaad ay ma-assign sa mga core. Kailangan po ma-determine kung sino yung core. Ibig sabihin yung malakas spiritually, bawat grupo po ma-determine kung sino yung core at ma-assign po sa kanila yung mga members po per group. Ayun po. Gusto ko lang pong i-share ang isang narinig ko mula sa mga preachings. You are not a student who happens to be a Baptist. You are a Baptist who happens to be a student. Kailangan po tumindinig tayo sa faith natin, sa pananampalataya natin, at sa alam mo na Baptist ka. So yun po. Yun lamang po. At isa pang gusto kong i-share, Hebrews 5:8, though he were a son, yet he learned, Yet learned he obedience by the things which he suffered. Ang obedience po, hindi po siya madali. You will really suffer. Kaya dapat po, itanong po natin sa isip natin na kapag nag-obey tayo, hindi po yun komportable. Pag-attend po ng buong araw, hindi po siya komportable. Gawin po sa mga estudyante, okay lang na hindi ka maging komportable. Basta po na may natututunan ka from the Word of God. Yun po. Sige po, let us move to other thing about sa mga pastor sa pagkatisod naman sa mga natisod. So, ang dahilan daw po ay na-stumble, na-offend sa iba't ibang mga bagay kaya hindi nakadalo, hindi na dumadalo. So, ano po yung ating advices sa mga ganitong mga sitwasyon na somewhat ay hindi na-feel ang nakatagpo siya ng satisfaction sa loob at naghanap na siya sa iba. So, paano po natin i-deal yun? Sige po, mag-advise po kayo paano yung mga kasi Ma'am Irene ako, na-stumble ito bang church na to ay parang boring pero nung nakasumpong ng group fellowship sa Legions, wow! Happy church. Nataboring siya. Sige, Mama Irene. Legions! Legions. Legions. Siyempre po, dadalawin natin sila. To be honest, kung sino pong nag-invite dito, yun ang number one responsibility niya. Second, ipag-pray po natin sila. Yung nag-invite at saka yung in-invite na hindi na dumadalo. Kasi po, may responsibility po tayong lahat sa isa't isa. Pero mas malaki ang responsibility nung nag-invite. Kasi parang anak niya yun eh. So ikaw as nanay or tatay, yung iyong isang pastol na nawawala, habulin mo o hanapin mo naman. Kasi di ba sa parable, 100 sheep, mga isa nawawala, hanapin natin. Kung alam natin kung saan siya nakapunta, pag seek ng help sa inyo na pupuntahan, dadalawin ko, kumustahin. I-chat nyo, kung hindi sumasagot, puntahan. Yun lang. Okay. Direktang tanong. Meron ho ba ditong na-discourage dahil na-stumble? Meron ho bang ganun? Meron ho ba ditong hindi na-attend dahil na-stumble? Okay? So, marami. So, kaya ko po ito itinatanong ng ganito. Ano ang solusyon? Yun po yun namang ibig kong sabihin. Okay, sa young people o kung kanino man, Pastor, ako ho, sa totoo ako'y discouraged ng pumunta sa church dahil ako'y stumble, dahil wala man lamang umiimik sa akin, wala man lang bumabati sa akin. Ako'y parang kung anong tawag doon. Meron ho bagang ganong sitwasyon tayo? Meron po, in my experience po, Pastor, sa totoo lang, muntik na akong mag-walk out dito. Just because
nobody really cared about me. Sabi ko, bakit itong church na to, alam nilang ganito ang situation ko. May nagsabi, dadalawin ako. Hindi naman nagdalaw. May another, correct. Sabi ko, what's wrong with these people? They're in the position, I know. Hindi yung mga church members, hindi naman nagdalaw. Sabi ko, ano kaya itong church na to? Parang, nagpapakute lang. So, nevertheless, attend pa rin ako. Kasi wala akong choice eh. Parang ang feeling ko, kung pupunta ako sa ibang church, mangingilala pa ulit ako. You know, parang nagpapaligaw ka o nanliligaw sa'yo, whatever. Ayoko na mag-boyfriend kasi kikilalanin ko na naman siya ng for how long. See, I keep on coming here just to know people. Until I sat with Rina. Si Ate Rina nandito ba? Sabi ko, Okay. I need a helper sa bahay. Oo, nandyan ba siya? And then, sabi niya, wait, may katabi pa akong isa na sabi niya, si Rina may alam. And then, si Rina naman, itinuro ako doon. Sabi niya, ay nako, tinuro si Tita Elsa. Ay nako, sandali, hindi kasya sa pintuan ko yun. Okay. Anyway, sabi ko po, doon po nag-umpisa. What I'm saying is, batiin po natin ang katabi natin. Kausapin po natin, kaibiganin na po natin, yung mga bagong mukha nating nakikita. Hindi po ako, what you call it? Hindi ako approachable. I'm not in the position kasi hindi ako approachable. Sabi nila, suplada ko daw. Baka pag nilapitan ko matakot pa sa Anyway, kayo po, mas kilala niyo po. Sa totoo lang, hindi ko pa kilala lahat sa mukha lang. Kaya yung mga bumabati sa akin sa palengke, sino ka? But anyway, Okay. wag po nating, don't take them for granted. Kasi you'll never know her strength to be a member of this church. Okay. Thank you po. Sa madaling salita, meron tayong responsibility na tayo ay bumati, bumisita sa ating kapatid na nalalamang walang kaibigan, walang bumabati. Sa madaling salita, responsibility ng bawat Kristiyano na makipag-usap sa isang kapatid. Kung may nakikita ka riyang bago lang dyan sa church, huwag mong pabayaang natatanawan mo lang. Lapitan mo, kausapin mo. Okay? At yun ay para sa ating lahat. Okay? So, Ma'am Irene, salamat at kayo naririyan pa. So, baka hindi pa lang baka kaya ganun lang po ay hindi pa nagkakaroon ng panahon. Wala naman sinabing kung kailan, ma'am. There's no such definite date na binigay sa inyo. Okay. Nagbigay. Okay. Young people, shepherds men, legions, young pillars, alam natin na social being tayo, kinakailangan yung isang nawawala ay ating kumustahin. Yung isang nag-iisa diyan na walang nakakausap ay ating kumustahin. Okay? Huwag mong hantayin ikaw ay lapitan, ikaw ay lumapit. Vice versa. Gawin natin yung bahagi ngayon. Okay? One time, mayroong natisod sa akin. Bakit natisod? Hindi ko daw siya kinamayan. Ang sabi ko, sana'y lumapit ka sa akin, ako'y kinamayan mo. So, vice versa, gawin natin ang bahagi natin. Yes, Panginoon. Yes, Pastor. Yes, Panginoon. Baka meron pang ibang issue. Sige po. Bago si Martin, sa pagkatisod, we believe lahat naman tayo nakakaranas ng ganun. Tama po ba? Kasi sabi ng Luke chapter 17, hindi pwedeng hindi dumating sa inyo ang pagkatisod.
Lahat tayo nakakaranas po niyan. But the way that we keep on going ay ibig sabihin na overcome natin yung mga stumbling blocks na yon. So, hindi pwedeng hindi dumating yan, sabi ng Panginoon. But, yun nga po, other side ay katulad ng sinasabi po natin na kung sino man ay natisod ay tayo ay na-offend, ay meron din tayong bahagi na, oy, lumapit tayo na ako ga ay natisod sa sinabi mo. Ako ga ay natisod sa naging action mo ay sabi ng Matthew chapter 18, ipaunawa mo, ipabatid mo sa kanya na ikaw ay nasaktan. Tama po ba? Oo, na hindi naman nga lahat ng ating action ay makikita ng mga kapatiran na tama sa kanilang unawa, but laging darating sa kanilang isip na may mga hindi sila nagugustuhan. But sa mga natisod po ay of course ang paalala ng Bible sabihin mo na ikaw ay hindi na natuwa o ikaw ay nasaktan sa ginawa ng kapatid. At mag-usap po kayo. Punta lang kayo kay Ma'am Irene ay di okay na. So yun po mga minamahal. So other thing po ay hindi lahat isa pang katotohanan, hindi lahat ng nawala sa church dahil ang pagkatisod ay dahil mali po yung kapatid, kundi siya'y napaalis dahil hindi naman, bagamat siya'y natisod, hindi dahil siya ang tama. Siya ang tama. Na mali po yung pinagkatisuruan. So, naintindihan ba natin? So, may mga nawala po dahil na pagkatisod, di ibig sabihin po na sila ang tama. Na we should balance at we should really keep this thing, kung ano ba talaga ang istorya. Pero, nonetheless, ay lagi pa naman tayong open na abutin ang isa't isa. Amen? Lagi tayong open na sa pag-aayos. Okay, sige po, Brother Martin. Hello. Ano lang po, mag-a-add lang po ako. Through my experience lang po kasi nangyari po sa akin to nung around 2004 po. College po ako, away from the family. And dito po yun sa Batangas. And dito rin po sa church na to. Maalab po ako nung high school ako. And then nung college po ako, away from family. Nandito po ako nag-aaral sa Batangas. And nag-church po ako dito sa Good Shepherd. Wala po pumapansin. Wala po ako nakakausap. Malakas ang mundo. Siyempre, doon tayo sa mundo. Marami tayong nakakausap doon. Dito, kung walang mag-a-attempt na kumausap or dagdagan, bakit ako mag-a-attend? Kahit maalab ako sa Panginoon, kung wala rin naman akong makakausap or magdadagdag, mag-i-input, doon tayo masaya. Siyempre, kung saan tayo masaya, doon ka pa rin pupunta. At kung walang nag-i-encourage sa'yo, katulad ng family, katulad kay tita, kung malayo yung mga anak mo, at hindi mo i-encourage na mag-church o mag-pray or makinig, lalo lang manghihina. Hindi siya mamomotivate na mag-attend ka anak sa church. Ganun po. Parang, ang tawag dito? Wala magpupush sa'yo. Kung wala magpupush sa anak mo, or hindi mo may pupush yung anak mo mag-church, parang lalo siyang manghihina, parang walang mag-guide po. And additional po yung sa online. Sana po, kahit paano, mabigyan natin sila mabigyan yung mga malalayo ng pagkakataon na mapakanig, kahit po mapakinggan lamang yung preaching or yung kahit ano po, na ma-revive sila kahit paano. Yun lamang po, additional. Okay na po, sir. Sige po. At tayo ay 5 to 5 na po tayo. So, one more. Pastor, isa na lang daw po. Sabay po sila, Pastor. Sige po. Bigyan natin ng pagkakataon. Baka kasi matisod pa eh. joke si Doktora at si Seth baka matisod pa eh.
Ay, doktora at suset yan. Ay, okay. Comment lang ako kasi dapat nga ay yung sinabi nga ay paano kung yung wala. Dapat tayo bawat isa maging encourager tayo. Ay inaano ko po si Irene, si Irene. Malakas siya tulad sa Lydians, yung para pumayat, mag-ano ng bigas, yung ganun. Tapos para umatin, kaya umatin dahil sa bigas. Ang isa pa pong po niya, sa isang encourager po, ina-encourage niya kami na sabi umattend mag-enroll sa Bible School. Sabi nga niya, wala nang mabayad, ayaw nyo. Kaya yung kanyang encourage po, kaya sabi namin sa Legion, sige, bago mag-August, mangangako tayo kay Pastor, may 20 Legions sa Bible School, kahit na hindi niya siya full-time. Kumbaga, encourage niyo lang po. Magbibigay yan ng uniform, magbibigay ng uniform, pati merienda, pati baon. Kaya sabi namin, ballpen, yun. Kaya, magkano siya posta kaya kami ay sa Legions, masaya kami, ang dami namin nag-a-attend yun. Isa siya. Kahit na siya baguhan, siya gumigit na doon, ba't ako ayaw? Akala daw niya may bayad. Nung wala palang bayad, ba't ayaw niyo sumali? Kaya, isa-isa. Kasi pag encourage niya, yun, siya si Barnabas ng Legions namin. So, encourage niyo lahat yun. Okay, salamat po. Sister Suzette, sige po. Ang saya po talaga maging Kristiyano. Speaking of tisod po, sabi nyo nga, Sir Joven, lahat naman po tayong Kristiyano ay nakaka-experience nun. Pero yun pong tisod, at isa na din po ako sa tisod na tisod. Huwag mo sasabihin pangalan Honestly mo. speaking po. Pero kapag po tayo nag-dig in po sa ating pagkatisod, tayo po ang lugi. Honestly po, ako po ay nalugi din po ako minsan, pero lesson po yun sa akin. At sana po tayo naman sa ating mga sarili, maging maingat po tayo na pilitin po natin at pagsikapan natin na huwag po tayong maging katitisura ng ating kapwa Kristiyano. Yun po. And another thing po na noon pong ako'y bago-bago pa lang dito, straight po yun from Sunday school hanggang gabi. Ang gospel hour po nun ay natatapos siguro mga 7 or 8. Pero dumating po ako sa point na ako ay napagod. Tumigil po ako ng pag-attend sa fellowship sa Legions. At salamat sa Panginoon, na-realize ko po, ipinarealize ng Panginoon sa akin na the more na ikaw ay tinatamad umattend, dapat po the more na tayo ay magsikap. Kasi yun pong momentum ay mawawala. Tulad po kanina, ako'y absent, pero sabi ko talagang hindi ko kaya at ako'y antok na antok. Pero sabi ko, ako'y natutulog, pero sabi ko, ano kayang topic sa Legions? Yun pong napaglamangan na naman ako, sabi ko gayon. Yun po. Tapos isa pa po, napapag-usapan po namin ito ni Brother Nanding. Nalulungkot po kami, sabi ko, ang Good Shepherd is Good Shepherd, may pangalan na church. Pero bakit parang, correct me if I am wrong po, parang nasa analysis ko lang po ito, parang pa-down po tayo ng pa-down, spiritually. Sabi ko, there is something wrong. Ano kaya yon? Sabi ko pong ganon. At ang isa ko po sa nakikita na kulang po ng church natin is kulang pa po tayo sa prayer, kulang po tayo sa fasting. And I am suggesting po, kung okay lang po, sana po magkaroon po tayo ng church fasting kasi napag-usapan din po namin ni Nanding, bakit parang ang church ng Good Shepherd hindi nagpa-fasting as church? Ang dami pong bagay natin na dapat nating ipag-fasting. Yun na nga po, yung mga members natin na pagkakalubog doon ay hindi na uli nakita, nawala na. And siguro po, sa mga core po, mas siguro po mas dapat pa po tayong gawin. Mas may dapat pa po tayong sabihin nating
medyo dapat nating abutin or dapat i-change po sa ating system po. Kasi kung hindi po natin i-accept na may sakit tayo, hindi po natin alam kung anong gamot. Yun lang po. Thank you po. Okay, sige po. Ating noted po yan sa ating mga pag-uusap at we will evaluate, of course, by, headed by our pastor na kung saan ay yung ating mga naging pagtatalakay ay yan po ay ating pinag-uusapan at pinag-aaralan. At of course, ito po ay binibigyan ng pagsasagawa. So we love the church and we know there's no such perfect church. But we believe ang Panginoon ay isama sa atin, ang Panginoon ay tutulong sa atin, ang Panginoon ay magbibigay ng bunga sa atin. Ano man ang perspektibo o pananaw ng about isa sa church natin. But we love this church. Amen? And we are praying na tayo po ay datnan ng Panginoon na nagtatapat at nagbubunga ayon sa kanyang talagang kalooban. So, pray po natin ating church. Amen? So, yun po, tayo ay umaasa na tayo ay patuloy na gagamitin ng Panginoon anuman ang panahon nangyayari sa mundo ay alam natin na ang Diyos ay nariyan sa ating hindi tayo iniiwanan. So, yun po. At Pastor, may sasabihin pa ba kayo? So, yun po. Salamat po. At ito'y pagbubukas ng ating kaisipan na magmalay tayo. Hindi lamang po tayo makadalo, hindi lamang tayo, sabi nga, ay makaupo, kundi meron tayong nakikitang ano ba ang bahagi ko, maibabahagi ko pa sa iglesia. Amen? So, kung may unatigit, ang solusyon po ay nasa ating mga sarili. Yung solusyon na ating nakikita sa kabuuan ay magsisimula po yun sa ating mga sarili. Amen po ba? Yan, okay. So, pag-pray po natin church. Salamat po sa ating pastor. At tayo po'y manalangin, tayo po'y mag-pray. Dakilang Ama, Panginoon, isang magandang hapon po. Salamat for this thing na kami po ay nag-usap heartily, Panginoon, openly. Na Lord, we really respect, Lord, each one of us na sa kanilang pakibahagi, sa kanilang pagsalita. Lord, naroon po, O Diyos, we really appreciate their participation, their conviction, Panginoon, na sa kanilang mga sinabi, ang Lord, ang paghugot po, ang dahilan, ang ugat po nito ay, Lord, pagmamahal po sa iyo, pagmamahal sa iglesyang, Lord, kinabibilangan po namin. At Lord, alam namin meron kaming gagampanan, meron kaming, Lord, pagtatapatan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam namin na hindi po lamang po ito a desire, but a doing, Panginoon, na magawa po namin, Panginoon, in these early days, Panginoon, na kung saan po ay sayang ang mga araw, sayang mga oras na natatapo na wala po kaming nagagawa, Panginoon. Salamat po. At alam namin, Lord, kasama namin kayo at magiging patuloy namin kayo kasama sapagkat bago kami magmahal, Panginoon, bago kami magtapat, nariyan kayo na nagmamahal at nagtatapat po sa iglesia, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa panguna ng aming pastor, ng pamilya ng aming pastor, Panginoon, ng may bahay ng aming pastor, O Diyos, sa kabuuan po ng mga tagapanguna, Lord, tagapagsalita, Panginoon, na tumatayo dito sa unahan. Lord, kasihan niyo po ng iyong mga salita ng Banal Espiritu na makaabot po sa pangailangan ng bawat isa. Purihin po kayo, Panginoon, sa hapong ito. At salamat po, O Diyos, sa mga kabataan, sa mga, Lord, katatandaan, Panginoon, na kabahagi po ng simbahan. Purihin po, O Diyos, maghapong ito po ay aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, salamat po sa Panginoon.